لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, narito na po tayo sa ikapitong bahagi ng ating aklat, Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah, ang paliligo. Mayroon itong ilang mga paksa. Unang paksa, ang kahulugan ng paliligo, kahatulan at batayan nito. Una, ang kahulugan nito, ang paliligo ayon sa lingwahe ay ang kompletong paghuhugas ng buong katawan. At ang kahulugan naman nito, ayon sa batas, ay paliligo ng buong katawan sa pamamagitan ng tubig o paggamit ng tubig bilang paglilinis ng buong katawan sa natatanging kaparaanan bilang pagsamba kay Allah. Ikalawa, ang kahatulan nito, ang paliligo ay obligado kapag nagkaroon ng dahilan sa pagkakaobligado nito ayon sa salita ni Allah, wa in kuntum junuban fattahharu, kung kayo ay junub ay maligo kayo. Suratul Ma'idah number 6. At ayon sa mga hadith na batayan sa paraan ng paliligo na inulat ng maraming mga sahaba mula sa sugo ni Allah ay nagpapatunay sa pagkaobligado nito. Bahagi nito ay matatalakay sa susunod kung loobin ni Allah. Ikatatlo, ang mga nakapag-oobliga nito. Obligado ang paliligo sa sumusunod na mga dahilan. Una, paglabas ng punlay sa labasan nito. Ang kondisyon na ito ay tumilansik ng may naramdaman na sarap mula sa lalaki o babae. Ayon sa salita ni Allah, wa in kuntum junuban fattahharu, at kung kayo ay junub ay maligo kayo. Al-Ma'idah number 6. At ayon sa salita ng propeta kay Ali bin Abi Talib, idha padaktal ma'a fagtasil, kung pinalabas mo ang punlay ay maligo ka. Ito ay sa Abu Dawud, hadith number 206. Ipinahayag ito ni Al-Albani na sahih sa Al-Irwa, hadith number 125. Basta gising, sapagkat sa tulog ay hindi kondisyon ang sarap dahil hindi niya nararamdaman ito. Ayon sa salita ng propeta, nang ito'y tinanong, hal alal mar'ati ghuslun idha ihtalamat? Qal na'am idha ra'atil ma'. Kailangan bang maligo ng babae kung nanaginip? Ito'y pananaginip ng pakikipagtalik. Sinabi niya o ng propeta, oo, kung nakita niya ang punlay. Ito ay nasa Sahih Muslim, hadith number 313. Ang lahat ng ito ay ijma' o napagkasunduan. Ikalawa, pagpasok ng ulo ng ari o titi o bahagi lamang kahit hindi nilabasan ng walang sapin o balot. Ayon sa salita ng propeta, idha jalasa bayna syu'abihal arba' wa masal khitanul khitana wajabal ghusl. Kapag naupo sa apat na bahagi ng katawan ng babae at parehong nagdikit ang dalawang tuli, ibig sabihin, ari ng lalaki at babae, naging obligado ang paliligo. Ito ay nasa Sahih Muslim, hadith number 349. Subalit, hindi obligado ang paliligo sa ganitong kalagayan, maliban sa batang lalaki na ang edad ay 10 at batang babae na ang edad ay 9 pataas. Ikatatlo, pagmumuslim ng kafir kahit dating murtad. Li'anna nabiyya amara Qais bin Asim hina aslama ayagtasil. Sapagkat inutos ng propeta kay Qais bin Asim nang nagmuslim ito na maligo. Ito ay sa Abu Dawud, hadith number 355, An-Nasa'i, volume 1, page 109, at Tirmidhi, hadith number 605, at ipinahayag niya na ito ay Hasan. Ipinahayag ni Al-Albani na sahih sa Al-Irwa, volume 1, page 163 at 164. Ikaapat, pagtigil ng dugo ng rigla at pagdurugo pagkatapos ng panganganak. Ayon sa hadith na inulat ni Aisha na sinabi ng propeta kay Fatima
bint Abi Hubais, idha aqbalatil haydatu fada'is salat, wa idha adbarat pagtasili wasalli. Kung nagsimula ang regla, itigil mo ang pagdarasal, at kung tumigil, maligo ka at magdasal. Ito ay nasa Sahih al-Bukhari, hadith number 320, at Sahih Muslim, hadith number 333. Ang pagdurugo pagkatapos ng panganganak ay kagaya sa regla ayon sa napagkasunduan. Ikalima, ang kamatayan. Ayon sa salita ng propeta sa hadith, hinggil sa pagpapaligo sa anak niyang babae na si Zainab nang ito ay pumanaw. Sinabi niya sa mga kababaihan, igsilnaha, wa qala fil muhrim, igsiluhu bima'in wasidr. Palikuan ninyo siya, sabi ng propeta, sa mga kababaihan. Ito ay mababasa natin sa Sahih al-Bukhari, hadith number 1253, at Sahih Muslim, hadith number 939. At sinabi niya sa muhrim, paliguan ninyo siya ng tubig at sidro. At ito naman ay mababasa sa Sahih al-Bukhari, hadith number 1266, at Sahih Muslim, hadith number 1206. At ito ay bilang pagsamba, sapagkat kung ito ay sa hadath, ay hindi magkakabisa kung nananatili ang dahilan ng hadath. Ikalawang paksa, katangian ng paliligo at pamamaraan nito. Ang paliligo dahil sa janaba ay may dalawang paraan. Paraang rekomendado at paraang nakakasapat. Ang paraan ng nakasasapat ay sumasaklaw lamang sa mga obligado. At ang paraang rekomendado at kalubos-lubusan ay sumasaklaw sa mga obligado at hindi obligado o mga sunna na gawain. Ang paraang rekomendado, ito ay paghuhugas ng dalawang kamay. Pagkatapos ay hugasan ang ari at lahat na dumi o punlay at saka magwudo ng wudo para sa pagdarasal. Pagkatapos ay kukuha ng tubig upang ipangkuskus sa buhok na ipinapasok ang mga daliri sa mga puno ng buhok upang mabasa ang anit. Pagkatapos ay magbuhos sa ulo ng 3 buhos, sa kabuhusan ng tubig ang buong katawan ayon sa napagkasundo ang hadith na inulat ni Aisha. Ang paraang nakakasapat, bubuhusan ng tubig ang buong katawan na magsisimula sa niya ayon sa hadith na inulat ni Maymuna. Wada'a Rasulullahi wadu al-janaba fa'apraga ala yadayhi fakasalahuma marrataini aw thalathan thumma tamagmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dira'ay thumma abada al-ma' ala ra'sihi thumma ghasala jasadahu fa'ataytuhu bil mindil falam yuridha wa ja'al yanfudhu al-ma'a biyaday. Naglagay ang sugo ni Allah ng pangwudo para sa janaba. Nagbuhos siya sa mga kamay niya at hinugasan ito ng dalawang ulit o 3. Nagmumog, nagsinghot at inilabas. Hinugasan ang mukha at 2 niyang bisig. Pagkatapos ay nagbuhos ng tubig sa ulo niya at saka pinaliguan ang katawan. Dinalhan ko siya ng tuwalya, pero inayawan niya ito at pinagpag niya ang tubig sa pamamagitan ng mga kamay niya. Ito ay nasa Sahih al-Bukhari, hadith number 249, at Sahih Muslim, hadith number 317. Kagaya nito ang hadith na inulat ni Aisha, ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. Pagkatapos ay kinuskus niya ang buhok niya sa pamamagitan ng kamay niya hanggang sa mabasa ang anit niya. Nagbuhos siya ng 3 ulit at pagkatapos
ay pinaliguan ang buo niyang katawan. Ito ay nasa Sahih al-Bukhari, hadith number 248, at Sahih Muslim, hadith number 316. Hindi kailangan sa babae nakalagan ang buhok sa paliligo para sa janaba. Obligado lamang ito kapag maliligo para sa rigla ayon sa hadith na inulat ni Salama. Ya Rasulullah, inimra'atun ashuddu dhafra ra'si afa anfuduhu li ghaslil janaba? Qal la, innama yakfiki an tahthi ala ra'si thalatha hathiyat thumma tafidina alayki al-ma' patathurin. O sogo ni Allah, ako ang babaeng nagtitirintas ng buhok sa ulo. Kakalagin ko ba ito sa paliligo para sa janaba? Sinabi niya, hindi. Sapat na sa iyo na magbuhos sa ulo ng 3 buhos at pagkatapos ay paliguan ang buong katawan. Magiging malinis ka na. Ito ay nasa Sahih Muslim, hadith number 330. Ikatlong paksa, ang mga rekomendadong panliligo. Ang naunang natalakay ay mga obligadong paliligo. Ang mga sumusunod ay mga rekomendadong paliligo. Una, paliligo sa bawat pakikipagtalik. Ayon sa hadith na inulat ni Abu Rafi', ana nabiyya kana dhata laylatin yaghtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi. Qal, faqultu ya Rasulullah, ala taj'alahu wahidan? Qal, hadha azka wa atyabu wa athhar. Isang gabi, ang propeta ay naliligo ng naliligo, kaya sinabi ko, o sogo ni Allah, bakit hindi gawing isahan na lamang? Sinabi niya, ito ang pinakadalisay, pinakamabuti, at pinakamalinis. Ito ay sa Abu Dawud, hadith number 216, Ibn Majah, hadith number 590. Ipinahayag ito ni Al-Albani na Hasan sa Sahih Ibn Majah, hadith number 486. Ikalawa, paliligo para sa Jum'ah. Ayon sa salita ng propeta, idza jaa ahadukumul Jum'ah falyaghtasil. Ang sinumang pumunta sa inyo sa Jum'ah ay maligo. Ito ay nasa Al-Bukhari, hadith number 877. At ito ang pinakatiyak at higit na rekomendadong panliligo. Ikatatlo, paliligo sa 2 Eid. Ikaapat, paliligo sa pag-ihram para sa Umrah at Hajj, sapagkat naligo ang propeta nang siya ay nag-ihram. Ikalima, paliligo sa sinumang nagpaligo sa patay. Ayon sa salita ng propeta, man ghasala mayyitan falyaghtasil. Ang sinumang nagpaligo sa isang patay ay dapat na maligo. Ito ay nasa Ibn Majah, hadith number 1463. Ipinahayag ni Al-Albani na ito ay sahih sa Al-Irwa, hadith number 144. Ikaapat na paksa, mga alituntunin sa sinumang obligado para sa kanya ang panliligo. Ang buod ng mga alituntunin ito ay ang sumusunod. Una, hindi ipinahintulot sa kanya ang pananatili sa masjid maliban sa manlalakbay. Ayon sa salita ni Allah, wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. At habang junub, malibang mga tumatawid sa daan, hanggang sa nakapaligo kayo. Ito ay sa Surah Nisa, number 43. Kapag naguto, ay pinahintulot na para sa kanya ang pananatili sa masjid dahil ito'y napatunayan sa mga sahaba sa panahon ng propeta. Sapagkat ang wudu ay nagpapagaan sa hadat at isa rin ito sa 2 uri ng paglilinis. Ikalawa, hindi pinahintulot ang paghawak sa Quran ayon sa salita ni Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Walang nakasasaling dito kundi ang mga dinalisay. Ito ay sa Al-Waqi'ah number 79. At ayon sa salita ng propeta,
la yamassul Qur'ana illa tahir. Walang maghawak ng Quran maliban sa malinis. Ito ay nasa Muwatta Malik, hadith number 468, at Al-Hakim sa Al-Mustadrak, volume 3, page 485. Ipinahayag naman ni Al-Albani na sahih sa Al-Irwa, hadith number 122. Ikatatlo, hindi ipinahintulot ang pagbabasa ng Quran. Hindi maaaring magbasa ng anuman ang isang junub sa Quran hanggang sa siya ay maligo. Ayon sa hadith na inulat ni Ali, kana alayhi salatu wassalam, la yamna'uhu min qira'atil Quran shay illa al-janabah. Ang propeta ay hindi nagbabawal sa pagbabasa ng anuman sa Quran maliban sa janaba. Ito ay nasa Musnad Ahmad, hadith number 1014, Ibn Majah, hadith number 594, At-Tirmidhi, hadith number 146. At sinabi ni At-Tirmidhi, Hasan sahih. Ipinahayag din ni Al-Hakim na sahih sa Al-Mustadrak, volume 107. Sinipi ni Al-Hafidh Ibn Hajar ang pahayag na sahih ni na Ibn Sakan, Abdul Haq at Al-Baghawi. Ipinahayag naman ni Shu'bah na ito ay Hasan at Al-Khisul Habir, volume 1, page 139. Ang dahilan sa pagbabawal ng pagbabasa ay ang paghimo sa pagmamadaling maligo upang maalis ang hadlang sa pagbabasa. Ipinagbawal din ang ika-4 pagdarasal at ang ika-5 pagtatawaf sa Kaaba. Natalakay na ito sa paksang ang mga nakakapag-obliga sa pagwudo sa ika-5 bahagi. Dito nagtatapos ang ika-7 bahagi ng ating aklat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.